Para po ito sa mga supporter po ni Marcoleta o ng mga Diskaya, mga DDS, mga kapatiran nila, etc. Sa video po na ito, mapapanood natin kung paano po nagsalita si Mr. Ben Tulfo against dito sa pananaw na ipinakikita nitong mga Diskaya at syempre ni Marcoleta. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So let's go, umpisa na natin to. So ayan nga mga tol, makikita naman po natin dito isa po itong mahabang video na mga 30, actually hindi naman ganun kahaba, pero ipopokus na natin kung saan banda yung sasabihin directly ni Sir Ben Tulfo, yung kanyang saloobin sa bagay po na to be specific no, ay yung mga sinasabi ni Marcoleta na patungkol po sa restitution, yung pagsasauli ng yaman, kaban ng bayan na ninakaw, kung saan ito po ay nararapat naroroon hindi sa kanila, no, kasi pinagtatanggol po ito ni Marcoleta sa mga nakalipas na panahon. Ito daw po ay not legal, hindi po yun sinasabi na ito po'y legal na pagsasauli, dapat isauli, yun daw ay hindi po nasa sa batas. Kung hindi po ako nagkakamali, disclaimer lang. Pero ang point po dito lumalabas sa kanyang naratibo na hindi nararapat isauli base sa batas. So ang sinasabi po ni Mr. Ben Tulfo dito, maaari na tama ka legally but you are morally wrong. So maganda po topic ito, no? Pero bago po natin kumpletuhin yung mga pag-uusap natin, panoorin natin saglit yung parte kung saan nagpapaliwanag po dito si Sir Ben Tulfo dito po sa bagay na ito. Play natin. Is legal may not be morally right. Ito po. Legality is a minimum standard, not moral ceiling, and we must use ethical reasoning beyond just following the code. Malinaw po yan. You may be legally right, but you are morally wrong. Oo nga, tama naman itong si Senator Marcoleta. Ang restitution na pagsasauli kapag nagkakasuhan o may desisyon ng korte, natural, sisentensyahan ka kasama sinasabing restitution, pagbayad. Iyon ang legal na proseso. Pero ang pinag-uusapan po rito yung integridad, kredibilidad dito po sa taong gustong maging state witness. Pinag-uusapan po rito yung konsensya. Yung taong nangulimbat, konsensya, lumalapit ka, nagsisisi ka sa pangyayari na nasangkot ka o talagang voluntaryo ka lumapit dahil nagsisisi ka dahil hindi naman siguro may sa katuparan itong mga anomalyang pangungulimbat nito mga kontratistang malalaki, the most guilty, the least guilty, at saka mga DPWH, of course, dito sa mga kasapakat na mga senador at congressman, kung hindi itong may papel, kung hindi dito sa mga kontratista na to. In other words, the crime was consummated. Yun hong krimen, yun hong pagnanakaw, pangungulimbat, yung bagay na illegal, na hindi mo ginawa, ninakaw mo, niloko mo ang taong bayan, wala kang proyekto, ghost lahat yan. Yung ibig sabihin yun. Ang punto po natin dito, gusto mong maging state witness, hindi mo na kailangan si Marcoleta o abogado mo, kusa na. Hindi na yung gagawa ka ng kondisyon, pinag-uusapan konsensya. Totoo ba sa kalooban mo na nagsisisi ka? There's such thing as remorse, kaya ako lumapit, nangungumpisal ka. O ngayon, dahil nangungumpisal ka, sa batas ng tao, gawa ng tao, legal na proseso, pero may kataas-taasang batas, yung ethical and moral standard, saan ba yan? Sa batas na ng Diyos yan. Sino bang nakaupo sa konsensya mo? Si Satanas o ang buong may kapal?
Hindi batas ng tao ng pinagduduldulan. Nasa panig po ako ni Prosecutor General Richard Padulyon kung pag-uusapan ay proseso. Hindi lang legal, kundi pati moral na aspeto, yung sensibilidad, kredibilidad at integridad ang basihan para maging state witness ka. Mga the most guilty pa naman. Of course, may mga least guilty. Lumapit na. Kung kinokontra nitong si Senator Marcoleta at pinipilit na siya'y tama, hindi naman to debate at argumento sa pagitan ng dalawa nila ni Padulyon. Nililinaw po natin dito. Pinag-uusapan natin dito yung proseso. Ang proseso na maging state witness. Let's not be non-partisan dito. Wala tayong pinapanigan, pero maninindigan. Anong ibig sabihin? We don't take side, we take a stand for what is right. Iba po yung aking nakikita. Kung ngayon po ay naniniwala o hindi. Simple lang naman po. Pag ikay witness, gusto mo maging witness, lumapit ka, mangumpisal ka, aamin ka, magsisisi ka, voluntaryo mong isasauli, voluntaryo, kusang loob. Walang pumipilit sa iyo. Huwag mo nang antayin pa ang batas. Sinusuuli mo eh. Hindi to pilitan. Ngayon, kung ayaw mo, then may karapatan din siguro basihan. Ay, integridad yun eh. Kung talagang totoo ka at gusto mo talagang sasauli, wala ka talagang... Jesus Mariosep, huwag mo nang antayin kung sino magtatanggol sa iyo. Kung senador man yan, abogado. Gusto mo pala maging statement. Sa para ka ng gobyerno. Kung ano yung mga code, kung ano yung mga patakaran, sundin mo. Huwag na tayo maging legalistic dito. Huwag naman maging demanding, hihingi ka ng mga kondisyones bago ka sasailan ng state witness. Ang masama po rito, natawa ako, doon daw sa kanilang ina-apply na paging state witness. Ang sabi nila, actually, hindi yan itong tamang forum sa DOJ. Doon na nagkaroon ng sagutan ka nung Biyernes. Mga boss, dapat malaman ng taong bayan para hindi tayo nagpapaniwala agad sa nang magaling dyan. Maraming eksperto, maraming nagmamagaling na para sila lang magaling sa mundo na kapag binangga mo, yayariin ka. So hindi ito debate, mga argumento. Ang importante rito, yung tao. Pero ano bang pagbabasya? Nasabi ko na po, hindi po ako eksperto, hindi po ako abogado, investigador po ako sa media, journalist po ako, advocate po ako, executive po ako. Kahit na paano naman mga bossing, hindi naman po tayo nagsasalita tulad ng iba dyan mga vloggers, sige lang ng sige. Kasi kami, may mga research team din po kami, may mga abogado rin po kami. Gabay din po kami ng legal at mayroon po kami mga akademya. Kasama po yan, hindi po basta't nag-iisa. Nagsasalita po tayo, nagmamagaling. Kung anong nasa utak natin, ilalabas natin. Di po ganun. Kaya hindi mahalaga rito sa atin kung sino magaling dyan. Ano po ba ang tama? May batas ng Diyos at batas ng tao. Saan po kayo doon? Pag-uusapan po natin yung pinagsasabi kasi ng dating DOJ Secretary, si Remulla, na ngayon ay ombudsman. Ang pinag-uusapan dito ay yung mga nakaupo sa Department of Justice at yung prosesong ipapatupad nila patungkol sa Witness Protection Program. Meron po silang pamantayan. Huwag masyado tayo maging legalistic. Let's be more practical, let's be more discerning, let's be more critical. Paano mo bang suriin yung tao kung nagsasabi ng totoo, nagsasabi ng niloloko ka o ginagamit ka? Paano mo malalaman? Discernment ang tawag doon. Siyempre, pag discernment, anong gagawin mo? Pagbabasihan mo? Legal, moral, ethical. Marami po yan. Yung pong pagpapalabas ng series ng pagsasalita ni Saldico, Series 1, Part 2. Talagang sinadya po lang i-series timing po dito sa sinasabing nangyari kahapon. So, may makikita mo concerted effort, sumasabay. Pero kung ako, para simple na lang, may Part 1, may Part 2, meron ka pang fast cut dyan, meron ka pang production. Pwede nga naman magsalita ka na lang galing sa puso, wag mo nang lagyan ng mga inarte mo. Maniwala ako kay dyan sa... Pareho lang ng mga kulay ninyo, wala naman kayong sasalba kahit na sinong tuturo mo. The more tuturo mo, maraming pag nagturo ka, Saldi, ganyan. Kasi pag nagturo ka ng ganyan, tatlo sa iyo eh. Huwag na tayo maglokohan. Ito pong mga nangyayari, maging mapanuri po tayo. Huwag po basta-basta tayong manindigan. Tingnan po natin ang mga bagay na dapat makita. Ako po'y naninindigan, hindi po kung kanino po ako, kung sa administrasyon, oposisyon, independente po ako nagsasalita. Tamaan kung sinong tamaan, sa ngalan ng katotohanan. Wala po akong masamang tinapay, ito'y trabaho lang. Kasimple lang pong aking mga sinasabi. Kamakailan, si Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, naisauli na po yung kanyang mga umano'y nanakaw mula sa gobyerno. Ayon po kay Senator Sherwin Gatchalian. Una sa lahat, si Bernardo raw ay humingi ng public apology
nagpakita ng kanyang pagsisisi. Pangalawa, ibinalik niya po, voluntaryo, yung perang kanya nakulimbat. Anong problema mo, Diskaya? Ba't di ka maging ganyan? The most guilty ka, ito least guilty. Pangatlo, hinarap niya po yung problema. Hindi nakakubli kung kani-kaninong senador o abogado eh. Tulad ng ibang nag-a-apply para maging state witness, ang ginawa niya dito sa bansa, anong pagkakaiba? Bakit ito nangulimbat? Hindi naman ganun kalaking pangungulimbat, kaparang pangungulimbat ng mga Diskaya, kung kani-kanino pa mga senador, congressman ang nilalapitan para ipagtanggol kung sino-sino pa. Kaya tuloy nagkakawindang-windang. Mga mag-asawang Diskayahin niya to, ito mismo, nagsisisi. Okay guys, siguro hanggang dito na lang tayo. Although patapos na naman yung buong video halos dito ni Sir Ben Tulfo, matatawag ko na siyang senator, no? Sorry. Anyway, si Sir Ben Tulfo isa po sa tinitignan po natin madalas sa mga gumagawa ng mga content, lalo na po sa pagdating sa mga politika, mga komento niya. Hindi man siya perfectly right, no? Marami po sa mga sinasabi niya, ako yung naniniwala, nandun po yung ginagawa niya, yung best effort niya na panigan kung ano yung tingin niya tama. At least sa aking point of view yan, no? Sa aking personal na opinion po yan sa nakikita ko kay Mr. Ben Tulfo. At tumarating nga po dito kay Senator Marcoleta, naniniwala po tama yung sinasabi ni Senator Ben Tulfo, at maging nung isang sinasabi dito na parang sinusuportahan din niya kung tama po ako, yun din po yung sinasabi na ang restitution na sinasabi, no? Hindi naman ganun yun, no? Na sasabihin mo na hindi tama, na hindi legal na gawin yung pagpabalik, pero kung morally titignan mo, dapat nararapat mong gawin, lalo na kung hindi naman sa'yo. Wala nang tanong-tanong yun. Alam mo dapat kung ano yung tama at mali, diba? Kasi yung Diyos nagbibigay ng kaunawaan yan eh. Maliban na lang, diba? Yung gaya yung binahalimbawa ni Sir Ben Tulfo, baka iba yung pamumuhay na meron ka, baka taliwas sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi wala na po tayong ibang babasihan ng moral, ng ethical para sa akin po, no? At yun po yung totoo naman talaga, kundi ang salita po ng Diyos. Wala po tayong ibang maging basihan. At sabi, diba, ano ba sabi sa Biblia? Huwag kang magnakaw, mali yun, diba? Kung iyan ay nakaw mo, ibalik mo, pagsisihan mo, tama po yun, biblical po yun. At ewan ko na lang, no? Ito po si Marcoleta, parte ng isang reliyon, pero yung kanilang mga galawan mula sa pagka-archive ng impeachment trial, which is, diba, hindi matapos-tapos yung paghatol, yung pag-iimbestiga doon sa mga akusasyon, ebidensya na inihahain kay Sara Duterte, in-archive, pinospone, diba? Ano ba nangyari po doon? Disclaimer lang pagdating po dun sa mga ganung bagay, at pati kay Diskaya, pati sa paglalatag ng kanyang sose, diba? Yan po'y questionable. Kaya po lalabas kung ano yung paniniwala mo, makikita sa gawa mo. Kapag mali ang paniniwala na mayroon ka, pananampalataya na mayroon ka, yung lalabas sa ating mga gawa, mali rin. So, without any personal na pag-atake sa kung sino man, kung ano yung tama, kung ano yung mali, lagi po natin sinasabi sa ating mga vlog, regardless kung sino man yan, pag tama, suportahan, pag mali, tutulan. Ikaw, ano masasabi mo sa video na ito? Pag-usapan natin yan sa comment section. Magre-reply po ako as much as possible. Kita ulit tayo sa susunod na video. Pero bago tayo magpaalam, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit!